makinig mga Filipino senior citizen, paano nga ba i-verify kung nakaregister na kayo sa NCSC database? Paano ba malalaman kung pasok na ang inyong pangalan dyan sa database ng NCSC? Ito ang ating pag-uusapan. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dako sa mundo? Kumusta mga ka-vlogs? Pag-uusapan natin ngayon kung paano nga ba malalaman or kung paano ninyo ma-verify na ang inyong registration sa NCSC database ay pasok na. Yan ang ating pag-uusapan mamaya-maya. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya ay hindi ka pa nakasubscribe, abay i-click nyo na ang ating subscribe button din nasa baba. Huwag nyo kaligtaan na i-turn on ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Isang katanungan po mula ito sa ating manunood dito sa ating YouTube channel, and ang katanungan na ito ay pinadala po sa ating official Facebook page Messenger mula kay Debery Macarai Gruiz, all the way from 13 Martinez City, Cavite. Tinatanong niya po kung actually nag-register na siya sa NCSC database last month pa. And noong verify niya doon sa NCSC database ay cannot found po. Hindi po mahagilap ang kanyang pangalan. So ito po yung ating susolusyonan ngayon at tatalakayin mga ka-vlogs. Well anyway, bago ang lahat, sa mga Filipino senior citizen na hindi pa nakakaalam, ito pong NCSC or the National Commission of the Senior Citizen ay isa pong bagong ahensya na binuo po sa ilalim ng Office of the President. Ang layunin po kasi ng ahensyang ito ay siyang mangangasiwa na sa kapakanan, mga benepisyo, kabilang na po yung mga ayuda at iba pang programa na inilaan ng pamahalaan para sa ating mga Filipino senior citizen. Sa ngayon kasi, ang namamahala pa sa mga Filipino senior citizen na mga benepisyo ay nasa ilalim po ito ng DSWD. And dahil nga po sa dami po ng trabaho ng DSWD, nais po ng pamahalaan na merong isang ahensyang tumutok, tututok talaga, isahan lang dito sa mga senior citizen. Kaya naman po binuo itong NCSC or the National Commission of the Senior Citizen. Ang chairman po nito ngayon, sa mga hindi pa nakakaalam at hindi nakakilala, ay si Attorney Franklin Quijano. And ito nga pong NCSC sa ngayon ay nag-aantay po ng pagsasalin o paglilipat ng pamamahala. Kasi sinasabi po yan ng batas, bago po ginawa or create itong NCSC, ay sinasabi po doon na kailangan magkakaroon ng transition from DSWD to NCSC. So, we expect that by next year, 2025, ang NCSC na po ang mamamahala sa lahat po ng benepisyo, kabilang po yung mga ayuda, mga pension, yung mga social pension, universal social pension, kung may isa batas ito, at yung mga pabahay para sa mga senior citizen at iba pa. Kaya naman po ang NCSC ay tinatawagan, iniinganyo at inaanyayahan ang lahat ng mga Filipino senior citizen na magparehistro sa kanilang database online. So ang database po ni NCSC, ang website ay ang www.ncsc.gov.ph. Kung yan po ang ilalagay nyo sa Google, pag-click nyo po, ang makikita nyo po ay nasa screen nyo po. So, ganyan po ang mukha po ng portal, ang website ni NCSC. Meron dyan nakalagay na registration,
and sa baba po ang verify now, no, or verify your registration. So bago kayo mag-verify, no, kailangan mag-register. So pag pa-register naman, no, pag-click niyo yung registration or register now, ay mag-fill up kayo ng mga forms, no, mag-fill up kayo ng mga information na hinihingi po dyan sa NCSC database. And take note, no, lahat po ng mga Filipino senior citizen, mayaman or mahirap, may pensyon or wala, kahit yung mga pensyonado na under the DSWD social pension, ay kailangan pa rin po magrehistro dito sa NCSC database. Kahit nga registered na kayo sa OSCA or sa DSWD, dyan sa MSWDO or CSWDO, sa mga LGU nyo, abay, kailangan nyo pa rin magrehistro dito sa database ni NCSC dahil meron pong mga hinihingi na mga personal details, mga additional details sa NCSC na wala po doon sa record ni DSWD at wala sa record ng OSCA, no? So, yun po yung purpose bakit may registration sa NCSC. And of course, no, priority po sa mga makakatanggap ng benepisyo, mga ayuda, pensyon, yung mga merong pangalan nakaregister dito sa database ng NCSC. So well, kung register na kayo, gaya po nito ni Ma'am Debery Macarai Ruiz, all the way from Cavite. Ayan, no, nag-register na siya, pero pag-verify niya ay cannot found. Actually, bago kayo mag-verify kasi mga ka-vlogs, no, paano ba mag-verify na yung registration sa database ng NCSC, kung pasok na ba ito, kailangan niyo po ng RRN. Ano ba itong RRN? Registration Reference Number. Ito po ay makikita nyo or ibibigay sa inyo once na successful po yung inyong registration sa NCSC database. So meron siyang ibibigay na registration reference number. So mahalaga na i-take note nyo yun, isulat nyo sa inyong notebook or i-screenshot nyo po sa inyong cellphone, no, para kahit paano, no, meron kayong record, no, kung mag-verify kayo, may record kayo ng inyong registration reference number. So marami kasi ang mga hindi naka-screenshot, hindi din po naka-take note ng kanilang RRN. So, ang nangyari, pag-verify nila, wala silang registration reference number. So, meron naman tayong dalawang option. Una nga yung RRN. Pangalawa, pwede tayong maglagay, no, ng ating pangalan, din birthday, no, yung edad natin, no, para ma-verify kung tayo ba talaga yung na-register sa database ni NCSC. So, dalawang option po yun, no? Paano natin i-verify ang ating registration kung napasok na ba sa database ni NCSC. Well, dito sa case, no, sa kaso po ni Ma'am Ruiz, no? Pag verify niya, no, either RRN ang ginamit po niya or yung personal information niya, ang lumabas po is cannot found, no? Cannot found. Ibig sabihin, hindi niya mahanap yung pangalan mo, no? Wala yung pangalan mo sa database. Alam nyo, no, Ma'am Debery Macarai Ruiz at sa lahat, no, sa lahat ng mga nakaregister sa NCSC database, itong mga more than 6 million na nakaregister, no? Pareho lang po ang inyong nararanasan, no? Normal lang po ito. Pareho kayo lahat, no? Once na i-verify nyo po ang inyong registration dyan sa NCSC database, no, kahit may RRN kayo, kahit may i-input nyo po yung birthday nyo, yung pangalan nyo, ganun pa rin po, iisa ang lalabas, no? Cannot found. Yan talaga ang lumalabas. Bakit? No? Bakit cannot found? Ibig ba sabihin hindi napasok yung registration sa database? Well, hindi naman po, no? Once na meron tayong RRN, ibig sabihin pasok na
ang inyong registration sa database ng NCSC. Yung verification kasi, yung verification button ng NCSC ay meron pong problema dyan. No? I think hindi pa yan na-fix, hindi pa yan naayos ng NCSC. I think sa IT department nila yan, no? IT na part, no? Hindi pa na-fix yan, hindi pa naayos kasi cannot found ang lumalabas. So, ito po yung klaruhin natin sa video na to sa pareho ng karanasan ni Ma'am Ruiz na nagtanong dito, no? Huwag kayong mag-alala kung cannot found po pag-verify na yung registration sa database ng NCSC sapagkat sa website talaga yan, no? Sa verification button ang problema. Pero huwag mag-alala dahil ang inyong registration ay talagang napasok na yan sa NCSC database, mga ka-vlog. So, huwag mag-alala po kung ganyan ang inyong na-experience dahil yan po ay naayos pa ng NCSC. So, kayo mga senior citizen na nakaregister na sa database ng NCSC, meron ba kayong ganitong experience na cannot found pag-verify nyo? I-komento nyo naman sa comment section na nasa baba para malaman natin kung na-experience nyo din po ang ganitong na-experience ni Ma'am Ruiz. Shoutout po ha sa mga taga Cavite and to Ma'am Devery Makaraig Ruiz na siya nagpaabot nitong katanungan. Kaya naman sa lahat ng mga Filipino senior citizen na hindi pa po nakaregister, abay mag-register na kayo sapagkat more than 6 million na po ang rehistrado ngayon sa database ng NCSC. Ang website po ang www.ncsc.gov.ph. Bago ako matapos sa video na to, kung gusto niyo pong sumuporta dito sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Kung gusto niyo naman pong maging miyembro, i-click niyo lang ang ating join button na nasa baba pa rin. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano atin pong nasagot ang inyong mga katanungan na may kinalaman sa pagiging Filipino senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell, ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na i-upload ko. Maaari nyo ding i-like ang video na to at kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. At paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po ako si Daniel Timpawa na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat totoo lamang.